Nagpapanik na at pinaka-desperate move ng mga supporter ni Sara Duterte ang paghahain po ng kanilang petisyon para po patigilin ang prosesong pinagdadaanan ngayon ng impeachment case nitong si Sara Duterte sa Committee on Justice ayon po kay dating Senador Trillanes. Sa naging interview po sa kanya, nito pong si Christian Esguerra, sinabi din po doon nitong si Trillanes na meron pong mga tumatawag sa Korte Suprema, mga sinasabing malapit daw o kamag-anak nitong mga Duterte ang tumatawag sa mga miyembro po ng Korte Suprema at naniningil na daw po ng utang na loob. Totoo kaya yan mga tol? Pero syempre yan po ay pawang mga alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes. Ngunit kung ako po ang tatanungin ninyo, naniniwala po ako sa mga sinasabi ni Trillanes. Bago po natin puntahan ang interview na yan kay Trillanes ni Christian Esguerra, balikan po natin ang mga pangyayari kahapon kaugnay po ng petisyon na yan na inihain ng mga abogadong sumusuporta dito po kay Sara Duterte sa pangunguna nitong sina Attorney Israelito Torion at Attorney Vic Rodriguez. Pakinggan, panoorin at reaksyonan po natin ang balita mga tol. Pinatipigil ng mga abogadong kaalyado ni Vice President Sara Duterte ang pagdinig sa Kamara sa impeachment complaint laban sa kanya. Dumunod sila sa Supreme Court at humingi ng writ of prohibition at temporary restraining order dahil may pag-abuso daw ang House Committee on Justice. Nakatutok si Tina Panganiban Fet. Sa Korte Suprema dumulog ang ilang abogadong kilalang kaalyado ni Vice President Sara Duterte para hinging patigilin ang impeachment proceedings ng House Committee on Justice laban sa Vice. Sabi nila, umabuso ang komite nang bumoto itong sufficient in form and substance. Kahapon mga tol, napag-usapan na po natin ito ng bahagya at sa ating ordinaryong opinion, sa tulong na din po ng kaalaman na ibinahagi sa atin ni ChatGPT, ako po'y naniniwala na wala pong legal standing o kung tawagin po locus standi, ito pong grupo po na ito ni na Attorney Israelito Torion sapagkat hindi naman po sila parties involved. Malakas ang paniniwala ko po dito na kung meron mang dapat magpatigil sa pamamagitan po ng paghingi ng temporary restraining order sa Korte Suprema, ito po ay walang iba kung hindi si Sara Duterte mismo o kaya ang kanyang mga abogado. Hindi po kung sinong mga abogado lamang na ang ikakatuwiran sila po ay taxpayers. Kaya may karapatan daw po silang magpetisyon kaugnay po ng hinaharap na impeachment complaint nitong si Sara Duterte. Ako po hindi naniniwala doon. Maliwanag po itong, kung tawagin nga po ito ni Congressman Terry Ridon, diversionary tactic. Pero ito pong si Attorney Jesus Palsis disagree na ang paniniwala niya kasi ay ito po ay suppression of the truth, no? Whatever, kung ano man ang tawag po nila diyan, ako'y naniniwala na ito po'y kaparaan ng katulad nung sinasabi ni Antonio Trillanes na desperado, no? At pagpapanik. Mas appropriate siguro yung termino na yon sapagkat tama naman si Trillanes dito na sa mga susunod na pagdinig ng impeachment complaint na ito kay Sara Duterte, partikular sa April 14, 2026, unti-unti na pong mahahayag sa harapan po ng publiko ang mga ebidensya o katotohanan dito kay Sara Duterte. At nagpapanik itong mga Duterte supporter na malapit kay Sara Duterte na malantad na ang katotohanan sa mga iba pang Duterte supporter. Kasi mukhang naniniwala ito pong si Trillanes na kapag ka lumantad ang mga ebidensya, merong mga iilan pong mga naniniwala sa Duterte na babaligtad po, no? Syempre naman kung makikita mo na meron talagang ebidensya tapos mananatili ka pa sa pagsuporta, ang laking katangahan po noon. Anyway, tuloy po tayo sa pakikinig po dito sa balita. Ang third at fourth impeachment complaints laban sa Vice. Hiling nilang ideklara ng Korte Suprema na dapat ay dinismiss ang mga impeachment complaint laban sa Vice dahil sa pagiging insufficient in form and substance.
Iba raw ang standards na ipinatupad sa impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos at laban kay Duterte. Sa bise raw, may fishing expedition ng komite dahil naghahanap umano ito ng mga ebidensya para suportahan ang mga alegasyon. The fourth vice challenge is simple but serious. The House Committee on Just Conduct, the strict threshold discipline required by the Constitution and by the House rules on impeachment. It allowed the third and fourth impeachment complaints to survive despite defects in form and substance, and then attempted to cure those defects through a subpoena-driven evidentiary process. Ito po ay maliwanag na panluloko po sa harapan ng publiko, no? Wala po sa posisyon ito pong si Attorney Torion para sabihin niya na depektibo sa forma at substance ang impeachment complaint kay Sara Duterte. Kung sino man po ang merong mandato para po idetermina na ito po ay nasa tamang forma at meron pong substance, wala pong iba kung hindi ang mga miyembro po ng Committee on Justice. Collegial body po yan, kaya nga po pinagbobotohan. Not even yung kakampi po nitong si Sara Duterte na bastos na kongresista na si Jesus Bong Suntay ay perhaps naniniwala na siya po na ito pong complaint kay Sara Duterte ay sufficient informed. Tapos sasabihin nila, ngayon, depektibo po ito. Even yung palaging nag-o-object na si Congressman Rufus Rodriguez, hindi rin po tumutol sa sufficiency informed ng complaint kay Sara Duterte. Pero siyempre, pagdating po dito sa determination ng sufficiency in substance, iyan po ay napagbotohan na rin. Super majority nga po iyan, nakakuha ng 54 votes against 1. Nag-iisa pong tumutol. Ito pong si Bong Suntay. Tapos sasabihin dito nitong si Attorney Israelito Torion, defective in form and in substance. Uulitin ko lamang po yan po ay claim niya lamang at maliwanag pong panlilin lang yan sa harapan po ng publiko. Kung meron man pong tutukoy sa sufficiency in form and in substance, hindi po kung sino man. Ito po ay ang Committee on Justice. I believe, even the Supreme Court, hindi rin po pwedeng pakialaman yung determinasyon po na yan ng Committee on Justice sapagkat sila po ang ine-express ng ating saligang batas na meron natatanging mandato para po tukuyin kung sufficient in form or in substance ang isang impeachment complaint. And in this case, ito po yung mga complaint ni na Father Saballa at Attorney Nathaniel Cabrera. Patuloy po natin pakinggan ang balita. Because falling short of that very same standard that they have used and observed, then you are violating the equal protection of the law. Ano pa? Eto, isa rin po itong manlilinlang na abogado. Alam po ninyo, ang equal protection of the law, simple lang naman po dapat yan kapag ka naibigay po sa iyo ang oportunidad na mapakinggan ang iyong panig, una muna, maipaalam sa iyo kung ano ba yung pinag-uusapan o issue at mapakinggan ang iyong panig. Wala pong ganoon na pag-aalis na ginawa ang Committee on Justice para kay Sara Duterte. In fact, ang linaw-linaw po ng mga naging pagdinig, nakita po natin na sa bawat pagkakataon, simula po ng ito ay dinggin ng Committee on Justice noong March 2, March 3, March 4, March 18, and March 15, lahat po ng mga pagkakataon ibinigay po kay Sara Duterte para po ibigay ang kanyang panig. Pero mas pinili ng mga abogado ni Sara Duterte na hindi kilalanin ang proseso na pinagdadaanan ngayon sa Committee on Justice at ito ay kanilang kiniklaim na unconstitutional. Kaya kung meron man sigurong parties na dapat naghahain ng mga ganitong petisyon, hindi po itong sina Attorney Israelito Torion at Attorney Vic Rodriguez at iba pa kung hindi ang depensa ni Sara Duterte. Pero dapat mag-usap-usap sila sapagkat yung sinasabi po ni Sara Duterte ay taliwas dito po sa mga posisyon ng mga abogado na ito. Ang sinasabi ni Sara Duterte ay i-dismiss ng Committee on Justice
yung kanyang mga kinakaharap na impeachment complaint sapagkat kulang daw po o hindi sapat ang ebidensya. In short, mga tol, naniniwala mismo itong si Sara Duterte na legal ang proseso na pinagdadaanan ng Committee on Justice. Samantala itong mga abogado na ito, questionin nila ngayon, hoy, makinig kayo sa boss ninyo. Pagtugmain ninyo yung mga naratibo ninyo o baka naman itong si Sara Duterte ang hindi nakikinig sa inyo kasi sabi nga po ng ilan, bobo. Hindi ko po sinasabi yan ha. Sabi ng ilan. Ako kasi malakas ang paniniwala ko na kapag ka-abogado, hindi bobo eh. Kaya nga nung tinitira ng mga kritiko si Leni Robredo, kahit ako'y ayoko sa kanya noong panahon ng halalan, never kong sinabing bobo si Leni Robredo eh. Dahil unang-una, isa po siyang abogado. Pangalawa, napapakinggan at napapanood ko dahil marunong akong bumalanse sa mga bagay-bagay yung kanyang mga pananalita at interview at never kong i-judge na bobo si Leni Robredo. Pero itong si Sara Duterte, hindi ko po ito hinuhusgahang bobo. Kaso lang marami pong nagsasabi ditong bobo. Pinakamasaklap pa nung sabihan ito ni Ramon Tulfo na sira ulo. O kaya pagtagni-tagniin nyo yung mga bagay-bagay, kausapin nyo si Sara Duterte. Either makinig kayo sa kanya o i-insist ninyo na dapat ito yung legal strategy natin. Kasi alam niyo mga tol, alam naman ng mga abogado na ito na palpak yung ginagawa nila eh. Pero parte po yan ng kanilang legal strategy either to delay, to suppress, to divert, o kung ano man ang tawag dyan. Sabi nga ni Antonio Trillanes, panic at anong tawag doon? Yung desperate move ng kampo ni Sara Duterte o ng kanyang mga supporter, ito pong ginagawa nila. Sige, pakinggan pa rin po natin ang balita. Kaya kaiba ng presidente sa vice president. Hiling nila sa Korte Suprema Eto na naman yung mga tatanga-tangang Duterte supporter eh. No? Ang hilig nyong manonood sa bobo at tanga. Anak ng teteng, napakatanga nyo talaga. Huwag kayong manonood sa bobo at tanga. Ang mga nanonood dito, top 1 mag-isip. No? Top 1 yung pinanonood nila eh. Alam niyo, kaya nanonood ang mga manonood ni top 1 dahil top 1 yung nag-iisip. No? Top 1 yung nagsasalita. Hindi po yan pagmamayabang. Yan po ay katotohanan. Fact. Sabi nga sa programa ni Christian Esguerra, fact first. Huwag kayong manonood sa bobo, huwag kayong manonood sa tanga, 'di ba? Kasi kung nanonood kayo sa bobo at nanonood kayo sa tanga, mas bobo at mas tanga kayo. Pero itong mga manonood natin na talagang suki natin at sumusuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa ating programa, na hindi mga Duterte supporters na tatanga-tanga, wag nyo din pong kalilimutan na mag-like at kung pwede, pakishare nyo na rin po ito pong ating live streaming. Naisingit ko patuloy ang pagpopromote sa ating channel dahil sa mga tatanga-tangang Duterte supporters po na ito. Uulitin ko top 1 ang pinanonood nila rito. Kaya kung meron mang bobo, hindi po yung mga nanonood dito, pero kayo, kung yun ang paniniwala ninyo, mga tangang Duterte supporters, wala akong magagawa dyan. I-search nyo na lang May 2007 kung sino si top 1 sa totoong pangalan, Randy Navarra. Walang bobong nagtatap, nagna-number 1 sa Board of Criminology. Tandaan nyo yan. Pero kung yan ang paniniwala ninyo, uulitin ko lang sa inyo, huwag kayong manonood sa bobo. Huwag kayong manonood sa tanga sapagkat sinasaktan ninyo ang inyong mga sarili. Maliban na lamang kung masokista kayo. Gusto nyo bang mag-aral pa tayo rito ng criminal psychology? Kasi pag tinuruan ko kayo ng criminal psychology, marami kayong malalamang mga termino, hindi lamang masokista. Anyway, puntahan na po natin ito pong interview kay dating Senador Antonio Trillanes. At dito sigurado, manggagalaiti na naman itong mga bobo at tatanga-tangang Duterte supporter. Pakinggan po natin ang napakagandang interview na ito ni Christian Esguerra kay dating Senador Antonio Trillanes. Kaya natin pag-usapan itong mismong impeachment hearing sa House of Representatives. So, pinakabagong balita ngayong araw na ito. May grupo ng mga abogado, ng mga pro-Duterte, ang humihiling sa Supreme Court na mag-issue ng TRO para mapahinto yung impeachment hearings. Ano po ba tingin nyo rito? Ako ang tingin ko rito maliwanag na nagpapanik na. No? At hindi lang yan in isolation. So, itong panawagan nila na TRO, so
ito na ang pinakang desperate act to stop the impeachment hearings na nangyari sa Kongreso ngayon. Kasi alam nila sa April 14 magkakalabasan na ng mga ebidensya. Ayaw nilang mangyari yon. Kasi gusto nila yung mga supporters ni Duterte ay ano pa rin, continue na maniwala sila na mga santo itong mga sinusuportahan nila. Yun. Then, hindi lang yan. Before that, makikita nyo yung mga ibang mga talking heads nila, talagang nananawagan na wag na raw muna mag-impeachment at unahin daw muna itong oil crisis. Ang sinasabi ko nga dyan, yung disenyo ng ating gobyerno. Singit ako mga tol. Alam ninyo, yung mga panawagan ng mga Duterte supporters po na ito, katulad po nitong si Malutikia, balikan po natin yun, ano. Hanapin ko lamang muna yung mismong suggestion na may pagsasabi-sabi pa na kung siya daw po si Pangulong Bongbong Marcos, ipapatigil niya raw ang impeachment laban kay Sara Duterte at unahin ang krisis. Isa pong malaking kabubuhan po yan, hindi po katangahan. Maliban na lamang kung alam niya naman yung proseso, tapos pinagpipilit niya na ganun ang mangyari, katangahan na po yun. Ito kasi yung sinasabi dito, nitong si Malutikia, pero pikun po ito, nandedemanda po ito, no? Kaya kung mapipikon siya doon sa sinasabi ko, wala tayong magagawa. Ididemanda ako nito sigurado dito sa Pasig City Prosecutor's Office. Katulad ng ginawa nila niya kina Sir Benji Contreras at iba pa. Idinimanda niya dito sa Pasig City Prosecutor's Office for cyber libel. Pero kinalaunan, binasura po ng prosecutor dahil wala naman pong sapat na dahilan, no, o ebidensya para po ipagsakdal yung grupo na yon ni na Sir Benji Contreras na kanyang pinaniniwalaan na nasumira daw po sa kanyang reputasyon. At uulitin ko, either kabubuhan or katangahan, ito pong sinasabi dito nitong si Malutikia. Pakinggan po ninyo ang kabubuhan or katangahan po na ito. Kung ako si Pangulong Marcos, sasabihin ko itigil niyo muna yung impeachment. Harapin muna natin yung crisis. Hindi ko sinasabing wag maging accountable, hindi. Pero kita mo yung optics, ang tao nagkakagulo, naglalakad sa kalye, hindi maintindihan kung magkano ang bilihin. Tapos nandito ang mga politiko, nagpi-fishing expedition. Di ba? Tama ba yun? Alam niyo mga tol, yan yung naratibong pinapakalat nila to pit doon sa intention nila na huwag matanggal o masira ang pangalan ni Sara Duterte. No, pero ito po ay kinategorize ng marami pong mga nagbibigay ng opinion sa 4 po na termino. Ang mga termino po na ito ay tinatawag na red herring, strawman fallacy, false dilemma, at saka one-track mind. No, uulitin ko lamang po pero hindi ko na ipapaliwanag, kukulangin tayo ng panahon. Ang mga termino na ginagamit pabor or ang mga termino na magde-describe sa mga naratibo na ito ng mga Duterte supporter katulad po nitong si Malutikia ay tinatawag pong false dilemma, one-track mind, strawman fallacy o kaya naman yung red herring. Tingnan nyo na lamang po kung ano ang ibig sabihin ng mga yan. Pero para mas maging simple, nililihis po nila yung issue. Pinagpipilitan po nila na wag unahin ang impeachment kay Sara Duterte dahil mas may mga importanteng bagay po na dapat inuuna daw ang ating gobyerno. Kaya nga ngayon, sarcasm yung ginawa kong post sa Facebook page natin. Kasi ganyan po yung kanilang mga paniniwala, kaya pun intended, sinabi po natin sa ating Facebook page nang i-share ko po ang balita po na ito pong mga Duterte supporter ay hindi dapat pansinin ng Korte Suprema sapagkat meron pong crisis na dapat unahin. Ganun ang logic nila di ba? Kung i-apply natin sa kanila ngayon yung pinagsasasabi nila, hindi kayo dapat pansinin ng Korte Suprema
kasi may logic ay may crisis na dapat unahin. Pero ito yung dapat nating maging malinaw dito. Ang crisis na pinagdadaanan po ng ating gobyerno ay partikular ang dapat tumugon diyan ang ehekutibo sa tulong na rin ng lehislatibo. Kung merong paglabag sa batas, tutulong din ang hudikatura para ma-interpret kung totoo bang may paglabag sa batas. In short, meron pong pagkakabahagi-bahagi or meron pong equal na kapangyarihan ang mga ahensya o sangay ng ating gobyerno. Huwag papakialamanan katulad ng gustong mangyari nitong si Malutikia. No? Porket Pangulo ka ng Pilipinas, kung ikaw si PBBM, ipapatigil mo sa Kongreso ang impeachment proceedings. Hindi yon mandato, hindi yon gawain, hindi yon obligasyon o responsibilidad o kung ano man tawag ng Pangulo ng Pilipinas. Kung gagawin nyo ng Pangulo, that is unconstitutional and culpable violation of the Constitution yon, subject for impeachment. Ikaw, magsasuggest ka lang ng kung ano-ano, gusto mo pang ma-impeach ang ating Pangulo ng Pilipinas. Anyway, ano po ang paliwanag diyan ni dating Senador Trillanes? Pakinggan po natin. Ay supposed to be magmumultitask ito. Mm. Dapat yung government by design, ano to no? 3 branches of government ito, should be able to absorb various problems happening simultaneously. So yan yung multitasking. At to be fair sa Kongreso, inuna nila yung pagpasa nung yung pag-suspend ng excise tax. So kumbaga, inuna din nila yung legislative work na yon para wala nga masabi na hindi pinaprioritize yung crisis. Tapos itong Marcos administration naman, nag-shoot out sila ng national declaration ng national emergency declaration at nag-layout sila ng iba't ibang mga policy alternatives para To be more specific, national energy emergency, no? Yun po yung state of national energy emergency. At maganda po yung ginawa ng ating Pangulo na yan sapagkat nagbibigay po ito ng daan para mas makakilos ng mas maayos at mas proactive yung magiging pagtugon ng ating gobyerno sa kinakaharap po nating krisis sa kasalukuyan dulot nga po ng conflict diyan po sa Middle East. Now, meron din pong paglilinaw ang ating Malacanang na wala naman talagang krisis para sa enerhiya, no? Kasi pag sinabi pong meron na po talagang krisis sa enerhiya, ito po yung wala na talagang supply, wala na talagang pagkukunan. Pero sa katotohanan, sa anunsyo nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hanggang June 30 na yung ating fuel reserve, no? Pero ang masakit na katotohanan, kahit meron tayong fuel reserve, dahil nga po hindi na po hawak ng gobyerno yung mga may kaugnayan sa pagtataas o pagbaba ng presyo ng fuel dahil nga po sa oil deregulation law, ang nangyayari, patuloy po na tumataas yung halaga po ng fuel sa atin sa kasalukuyan. Pero ang maganda dyan, marami pong mga subsidies na ginagawa ang ating gobyerno sa iba't ibang larangan, no? Sa sektor ng transportasyon, agrikultura, and I believe sa mga susunod na araw, baka even sa sektor po ng employment, magkaroon po ng mga subsidiya. At ang pinakamaganda na narinig ko, ito pong multi-billionaire na si Ramon Ang ay nagsabi na willing niya pong ibenta sa ating gobyerno ang Petron, no? Kung ito daw po ay maayos palakarin o pamahalaan ng ating gobyerno. Pagka nangyari po yan, maganda pong senyales yan kasi dati naman pag-aari yan ng gobyerno. Ang problema, pinrivatize po yan sa panahon ng dating Pangulong Fidel B. Ramos, kung hindi ako nagkakamali, At
dahil po sa oil deregulation law, nawala ng kapangyarihan ng ating gobyerno na kontrolin direktang kontrolin ang presyo po ng fuel. Kung mapapansin niyo, 'di ba? Pag gustong itaas ng mga nasa private industry yung halaga po ng fuel, madali po nilang nagagawa. Pero kung direkta po iyang pinamamahalaan ng ating gobyerno, in short, kung wala yung oil deregulation law, hindi po basta-basta maitataas yan, lalong-lalo na sinasabi ng ating gobyerno ngayon na ang reserve ng ating fuel ay sapat naman, no? Anyway, medyo napapalayo tayo kaya babalik po tayo dito po sa ating pinag-uusapan kaugnay po ng impeachment laban po kay Sara Duterte. Para ma-address yung crisis. At itong yung iba pang sinasabi nila, talagang ito na nga, may 18 ex-soldiers ito, pang-divert. So lahat na ginagawa para lang mapigilan yung paglalabas ng katotohanan sa mga susunod na hearing sa House. Okay, pero ikinagulat niyo pa ba itong petition dyan sa Supreme Court? Although I'm not sure dahil hindi naman mismong petitioner dito ngayon si Vice President, no? Hindi pa. Kanina kausap ko po si Justice Carpio, sabi niya baka malamang hindi pa tuloy ng Supreme Court yan dahil walang standing, walang nexus. Dahil hindi naman sila impeached officials o ini-impeach, hindi po ba? Pero kinagulat niyo pa ba yan? Mukhang mukhang they're doing everything not to hold a trial or hearing of any sort kung saan nilalabas o pwede mailabas yung mga ebidensya, hindi po ba? Alam mo Christian, ito kahit sabihin natin wala silang standing, pero ito na yan ay mga fin-float, mga trial balloons leading to an eventual stoppage of the hearings. Para nga ma-preempt yung paglabas ng ebidensya. At ang impormasyon ko ay mismo, yung mga former Duterte officials, cabinet at pamilya mismo ang tumatawag sa mga ilang miyembro ng hudikatura ng Supreme Court. Narinig ninyo ha? Mga former Duterte officials, cabinet officials, no? At mga malalapit sa mga Duterte, yung kanilang pamilya tumatawag sa mga miyembro ng Korte Suprema. No? Ano ang intention? Bakit tumatawag? Maniningil ng utang na loob kasi sila yung si Duterte nag-appoint sa kanila eh. Pero syempre, ito po ay mariing pabubulaanan yan ng Korte Suprema. Sino naman ang tangang aamin na sila po itinatawagan dyan? Maliban na lamang kung gusto talaga nilang makatulong sa bansa at may tunay silang malasakit, sabihin nila, no? Pero hindi rin magiging sapat yun eh. Kasi kailanganin mo ng ebidensya at mahirap naman na i-prove na ang pagtawag na yon dahil kakailanganin mo ng recording, no? Baka makabiolate pa sila doon po sa anti-wiretapping law. Pero syempre, meron din exceptions. Ang batas po na yon, Republic Act 4200. Anyway, medyo nalalayo na naman tayo. Ang punto lamang dito ay kung totoo itong sinasabi ni Antonio Trillanes na may mga tumatawag sa Korte Suprema, ang tanong natin sa Korte Suprema, kayo ba'y magpapadikta? Dahil lamang inappoint ni Rodrigo Duterte kayo? Mahiya naman kayo kung kayo'y magpapadikta dyan. No? Kaya gawin nyo lang ang trabaho ninyo, Korte Suprema, ng tama at dapat. Huwag kayong magpa-impluwensya sa mga tawag na yan. After all, nakaupo na kayo dyan eh. At yung nag-appoint sa inyo, nakakulong na. Gawin nyo kung ano yung nararapat. No? At tingin ko ang nararapat dito, huwag kayong mag-i-issue ng TRO. Pag nag-issue kayo ng TRO, pagsaklaw yan sa kapangyarihan ng co-equal branch ng gobyerno. No? Huwag niyong pakikialamanan yung ginagawa ng Committee on Justice dahil tama naman yung ginagawa nila. Kayo mismo nag-utos sa inyong desisyon noong July 2025 at January 2026 na magkaroon ng mga ganitong clarificatory hearing para hindi po nalalabag yung due process dito kay Sara Duterte. At talagang naniningil ng utang na loob para lang mapigilan itong trial na ito.
Okay. So April 14, no, mukhang magkakalabasan ng ebidensya dahil nag-issue na ng mga subpoena itong House Justice Committee. Ano po, to understand ay nakatakda ring tumistigo. Can you talk about it? Hindi pa sa April 14 kasi yan ay yung tungkol muna sa confidential funds. Yun muna ang tatalakayin nila. Tapos ako naman naimbitahan doon sa parte ng complaint, yung allegation na ill-gotten wealth, non-declaration sa SALN, tapos yung involvement ng Duterte family, kasama na si Sara, doon sa illegal drugs. So, lahat yon ipepresent ako as ano lang ito, pag-provide ng context para din yung magiging basis eventually ng pag-validate ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno para ma-confirm yung allegation ko. Kasi ang claim nila dito ay fishing expedition. Although base sa conversation ko po with Congressman Terry Redon, hindi raw ito fishing expedition kasi maliwanag ko ano yung mga dokumentong hinahanap. Okay? Yeah. Hindi yung tipong ano yan, bahala na si Batman kung anong hanapin dyan. Pero yung sa inyo po, ano, matagal nyo na sinasabi ito, itong bank accounts, di ba? 2016 pa lang. Okay, what will be new here in terms of, let's say, documentary evidence that might be or should be presented dyan po sa Kamara? So, after ko i-present, based dun sa mga nakalap ko nga na mga dokumento na yun, no? So, just to reiterate lang para maliwanag, ang nakita natin doon, may pera si Sara Duterte personally and jointly with Digong at ni Mads Carpio ng mahigit 2 billion pesos. So, yan yon. Okay. Yan hindi nakadeklara doon sa salin niya. Tapos, doon sa same set of documents na nakuha ko, na discover namin, nakita namin doon na bawat miyembro ng Duterte family, si Digong, si Pulong, Sara, Baste, Hanilet joint with Kitty, ay tumatanggap ng dividendo every 6 months mula sa isang drug lord. Ang total nitong natatanggap nila ay 40 to 50 million every 6 months. So nakalagay yan doon from 2011 to 2013. Grabe, no? Yayamanin. Tapos, palalabasin nila, natutulog lang sa kulambo si Rodrigo Duterte, kumakain sa pangkaraniwang karinderya, mahirap lang daw sila. Kaya ako, alam niyo mga tol, logic lang naman eh. Nung sinasabi, kiniklaim ng mga Duterte supporter na pangkaraniwan lamang ang buhay, partikular nitong si Rodrigo Duterte, ang hirap kong paniwalain ng sarili ko, lalong-lalo na nung lumabas yung balita na meron po siyang koleksyon ng baril na ang bilang ay hindi po bababa sa 350 na piraso. No, kung ikaw ay pangkaraniwan lang ang buhay, ang halaga po ng kada isang baril, libo-libo eh. Ang total nga po ng halaga na yun, ayon po sa report ng Rappler, more or less nasa 10 milyong piso eh. Biruin ninyo, baril pa lamang po yun ha. Kaya wag nilang palalabasin na ordinaryo lang ang kanilang buhay. Kung ito namang akusasyon ni dating Senador Trillanes na bilyones ang wini-withdraw in total sa bank accounts ng pamilya Duterte, at kung hindi ito totoo, madali lamang po itong magkakaalaman dahil syempre, once na maisupwena na ang bangko, wala nang magagawa kung hindi i-release po ito. At kung hindi naman pala totoo, isasampal ito ng kampo ni Sara Duterte kay Antonio Trillanes at lahat tayo mapapahiya. Ako, lalong ako. Dahil naniniwala po ako sa sinasabi ni Trillanes na meron talagang mga naglabas-pasok na pera dito po sa kampo ni Sara Duterte o nung sa bangko ni Sara Duterte sa mga taong binanggit niya mula 2007 hanggang 2016. At sabi niya pa nga dyan, lalabas pa kapag inilabas na ng AMLC yung mga latest, perhaps baka pati yung 2022, 2023 kung saan may sinasabing paggamit ng hindi tama sa confidential funds, makita rin po doon yung mga pagtaas o paglabas o pagpasok ng pera sa mga bangko na binabanggit po dito nito pong si dating Senador Trillanes.
At ito ay nakita ito doon dahil managers check yung binibigay sa kanila. Nasa pangalan mismo nila, managers check na ini-encash nila. Kaya ito ay mahirap malusutan. Yan ngayon, ito ang shatter yung myth na totoong galit sila sa illegal na droga kasi ito mismo tumatanggap sila ng payola mula sa isang drug lord. At nangyari ito 2011 to 2013 while Sara Duterte was mayor of Davao City. Diba? So no matter how you look at it, talagang illegal yon. At ito naman, ipinipresenta natin, sasabihin kasi, nangyari naman yan before she became vice president. Hindi, kasi itong ill-gotten wealth, O, yan yung magiging question dito, mga tol, ano? Kasi ang point ng mga kumakampi kay Sara Duterte, even yung mga nasa gitna, no, na nag-i-interpret po ng basihan sa impeachment, hindi daw po dapat saklaw ng impeachment proceedings ito pong mga binabanggit na petsa ni dating Senador Antonio Trillanes dahil po ang impeachment, for all we know, ay subject lamang po ito ng mga acts or omission ng impeachable officer during her or his incumbency. Meaning, mga tol, ang impeachable offense ay dapat nagawa sa panahon na ikaw ay nanunungkulan kung anumang kung anumang posisyon na impeachable yung posisyon mo. Ano? Pero dito may paliwanag si dating Senador Trillanes. At tingin ko magiging ito po ay sort of discussion or arguments sa darating na committee justice hearing dahil ang mga kakampi ni Sara Duterte na mga kongresista ipo-point out ito i-raise nila ito at mag-o-object. Pero dahil nga ang labanan po sa isang collegial body katulad po ng Committee on Justice ay desisyon po ng majority, sigurado matatalo pa rin yon at mananaig itong posisyon ni Trillanes. No, kung sakasakali pero ang worry ko dyan, baka ito rin ang isa sa mga maging dahilan para questionin ng kampo ni Sara Duterte sa Korte Suprema yung magiging desisyon ng Committee on Justice. Anyway, lahat po yan is yet to be seen. Ngayon, pakinggan muna natin ano ang dahilan kung bakit sigurado si Trillanes na dapat isama po ito sa impeachment proceedings. tapos non-declaration sa SALN, tuloy-tuloy ito Continuing crime ito, ika nga. Di ba? Tapos, it will also establish a pattern of behavior. Kung ganito siya ang kakurakot noon, therefore, hindi tayo dapat magugulat kung kurakot siya ngayon. Yun. Tapos, after ko nito ma-present, ito ay kinonfirma na nung dating overall Deputy Ombudsman, Arthur Carandang, sa Ombudsman, na sinasabi niya parehas yung nakalap kong dokumento at yung nakuha niya mula sa Anti-Money Laundering Council. Ako po, no? Kaya kung mapapayagan ito pong si dating Senador Trillanes na maging bahagi as witness ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte, sigurado mapapayagan din ito pong si dating Deputy Ombudsman Carandang at mukhang magko-corroborate yung kanilang statement dahil ang sinasabi kasi dito ni Trillanes, yung kanyang mga impormasyon na nakalap, pinatunayan po ito ng mga impormasyon na naman na nakuha during that time na nag-iimbestiga itong si Deputy Ombudsman Carandang mula po sa AMLC. Ayan ang mga marahil kinakatakutan na at kaya nagpapanik na ayon kay Trillanes ito pong mga abogadong sumusuporta kay Sara Duterte dahil mahahayag at malalantad na nga po ang katotohanan sa harapan po ng publiko. So, after nun, ito ngayon ang magiging basihan para i-presenta yung AMLAC to confirm everything. At ito yan, Christian. Hindi ito, yung pagkakinuha kasi yung sa AMLAC, current yan. Makikita nila yung mga nangyari pang mga transaksyon after 2016. Kasi yung nakalap kong dokumento, 2016 lang So hanggang
present, makikita yon. So baka mas malaki pa ang madidiscover natin doon sa ipepresenta later on. Sir, clarify ka lang po. Yung binabanggit nyo kanina, 2 billion pesos in personal and joint accounts by Sara Duterte allegedly with her husband tsaka sa kanyang tatay. Halaga po talaga ito, hindi ito yung transactions lang. Talaga ito po yung naging deposito? At anong taon to cover dito? Ang ginawa namin pag-account is withdrawals lumalabas series of withdrawals. Kung nagwi-withdraw ka ng ganitong halaga na ang total mo is mahigit 2 billion, ibig sabihin, tapos wala namang deposit in between. Kasi chronological yung transactions Ano mga So, taon? pagka from 2006, I'm not sure, 2006 hanggang 2016 nung Okay. kampanya Year once. period. Okay. Oo. So, yan yung nakita doon. Tapos, Minsan naaawa na rin ako dito sa mga tatanga-tangang Duterte supporter. Alam niyo, hindi kayo mananalo sa argumento sa pamamagitan ng ad hominem, no? Kahit tawagin yung sundalong kanin, si dating Senador Antonio Trillanes, o loyalista nga, or BBS shit, o kung ano man ang tawag ninyo dyan, parang nagbago lang ang pangalan nitong Monet Hali. Ikaw ba si Lumeng? Ha? Natatawa ako at naaawa o ewan ko, hindi ko na maramdaman ang nararamdaman ko sa mga tatanga-tangang Duterte supporter na ito, mga tol. Uulitin ko sa inyo, hindi kayo mananalo sa argumento kung ad hominem lamang ang sasabihin ninyo. No, kahit ilang milyong beses niyong sabihan si dating Senador Antonio Trillanes ng sundalong kanin, hindi yan babangga sa mga alegasyon niya kay Sara Duterte. Ang tanging magpapanalo sa inyo, yung katotohanan. No? Kumbinsihin ninyo inyong mga sarili na suportahan si Sara Duterte sa pamamagitan ng paglalahad ng katotohanan. Kahit paulit-ulitin nyo pa yan ng makailang bilyon or trilyon na beses, wala yung panalo. Ang tanging tatalo kay dating Senador Antonio Trillanes ay kung merong kayong katotohanan na ilalabas na hindi totoo itong mga sinasabi niya. Pero syempre, the burden of proving the accusation lies on the accuser, no? Kaya huwag kayong mag-alala. Hindi naman si Sara Duterte ang magpapatotoo na totoo ang sinasabi ni Trillanes Kung hindi si Trillanes dapat ang magpatotoo kung natotoo yung kanyang sinasabi. Tuloy tayo dito, mga tol. ngayon, pagka kinuha yan sa AMLAC, yan ang basis. At remember, ano yan? Exemption yan sa bank secrecy law, ang impeachment. At impeachment, dinefine na ng Supreme Court na yung pag-initiate ng impeachment process ay nagsisimula dun sa pag-refer sa committee. So, ibig sabihin nun, nasa proseso na tayo. Kaya hindi nila pwedeng ma-argue na ang impeachment naman ay dun sa trial. No, hindi. Makasingit lang ako at out of topic po ito. Isingit lang natin. Merong nag-private message sa atin na hindi ko na po babanggitin ng pangalan. Sabi niya, "Good morning, Top 1. Pasensya na sa istorbo. Bawal po ba sa batas na ang isang pulis ay magsalita ng masama laban sa kanyang presidente tulad ng presidente natin ay bangag? Mahabang kwento pero may nangyari kasi dito sa amin na nakasabay namin sa pamimili ng Uratex ay may isang lalaki na di ko alam, pulis pala. Nakasibilyan kasi siya, mamimili din. Una, kausap niya yung may-ari ng tindahan. Sabi yata ng may-ari na nagmahal na lahat ng mga bilihin. Sumagot yung lalaki, bangag kasi ang presidente. Pinabayaan ko lang pero nagngingit-ngit ako dahil ayokong magsalita dahil usapan nila yon hanggang sabi ng tindera, fake news yung balita na pinondohan ng Davao ang gasolina from Brunei. Hanggang di ko na kinaya at nakisabat na ako. Sabi ko, fake news nga yan hanggang mauwi ang usapan. Sabi ng lalaki na ang Pinas daw ang may pinakamalaking utang sa World Bank. At sabi ko, disagree ako dyan dahil hindi pa nangyari na tayo ang nangunang pinakamalaking utang sa World Bank.
hanggang nagkasagutan na kami sa huli. Sinabi niyang pulis siya at nagkwentong ang shabu daw noong panahon ni Pinoy ay parang 20 pesos lang na nilalako sa kalsada at parang ganun din daw ngayon sa panahon ni PBBM. Di ako nagkomento dahil alam niyang masusukol ko siya sa mga salita kaya iginiit niya ang pagkapulis niya sa blank. Hindi ko po babanggitin ang mga lugar at pangalan. To make it short, ang tanong ko, bawal ba ang pulis na magsalita ng bangag ang presidente? Thank you and good morning po. Alam po ninyo, ang bawat isa po sa atin ay may karapatan sa malayang pamamahayag regardless kung tayo po ay taong gobyerno o hindi. In short mga tol, kahit pulis ka, pwede ka pong magpahayag ng iyong sariling opinion but see to it na nung ikaw ay nagpapahayag nito, ini-exercise mo ang pagiging pribadong individual, no? Hindi ang pagiging pulis. Kaya in general, ang masasabi po natin dito, ito po ay hindi bawal, no? Lalong-lalo na kung yun po ay kanyang ginawa nang hindi naman po siya nakasuot ng uniformeng pulis at siya po ay acting in his or her capacity as a private individual, especially talking to someone about politics. Wala pong problema dyan. Pero para mas maging komprehensibo ito pong ating pinag-uusapan, itanong natin kay ChatGPT. At yan nga po ang tamang sagot. Pero mas maganda, babasahin ko na lamang po sa inyo. Ito po ay para sa kaalaman ng mga manonood po natin. Kasi baka porket pulis, alam nyo namang malapit ang puso ko sa mga pulis dahil dati po akong pulis. And to be honest with you, this is my personal opinion lamang. More than 70% ng ating kapulisan I personally believe Duterte supporter. At hindi ko sila masisisi dahil tumatanaw sila ng utang na loob dahil po sa pagtaas ng sahod namin ng mga panahon, partikular na pulis pa po ako. Sabi po dito, hindi bawal sa isang pulis ang magkaroon ng opinyon pero bawal sa kanila ang magsalita o kumilos na nakakasira sa gobyerno o sa Pangulo habang sila ay nasa serbisyo, lalo na kung ginagamit nila ang pagiging pulis para manindak o makipag-argumento. Mas detalyado, may freedom of speech ba ang pulis? Oo, may freedom of speech pa rin ang pulis dahil mamamayan pa rin sila. Pero may limitasyon dahil sila ay nasa serbisyo ng gobyerno. Ang pulis ay sakop ng PNP Code of Professional Conduct, Civil Service Rules, Conduct and Becoming of a Police Officer, Grave Misconduct or Simple Misconduct, Insubordination, or Partisan Political Activity. Hindi sila pwedeng basta mang-insulto sa Pangulo, mang-insulto sa gobyerno, makipag-away sa sibilyan habang ipinagmamalaki na pulis sila, gumamit ng pagiging pulis sa argumento. Kalawa, importante yung sinabi mo. Sinabi niyang pulis siya sa huli. Ito ang problema. Kung ginamit niya ang pagiging pulis sa pakikipagtalo, pwedeng pumasok sa conduct and becoming of a police officer. Ibig sabihin, hindi maayos na asal para sa isang pulis na nasa publiko. Ikatlo, tungkol sa pagsabi ng bangag ang presidente, delikado ito para sa isang pulis kung sinabi niya sa publiko, nakikipagtalo siya bilang pulis, ginamit niya ang posisyon niya, nakasuot man o hindi ng uniforme, nagdudulot ng iskandalo o gulo. Pwede siyang ma-administrative case sa PNP. Hindi automatic na criminal case pero pwede itong conduct and becoming, discourtesy, misconduct, or insubordination. Ikaapat, mas malaking mali kung ang mga nangyari ay nakikipagtalo tapos sinabi, pulis ako, parang nananakot, ginagamit ang posisyon, mas mali yun kaysa sa opinion niya. Hindi bawal ang opinion pero bawal gamitin ang pagiging pulis sa pakikipag-away sa sibilyan. Ikalima, tandaan po natin ito. Sa batas at sa PNP rules, ang pulis dapat magalang, hindi palaaway, hindi nagyayabang ng posisyon, hindi nananakot, hindi nakikipag-argumento sa publiko tungkol sa politika habang nagpapakilalang pulis. Final answer ni ChatGPT, hindi bawal sa pulis ang magkaroon ng personal na opinyon tungkol sa presidente. Pero bawal sa kanila ang magsalita o makipag-argumento sa publiko sa paraang nakakasira sa gobyerno,
lalo na kung ginagamit nila ang kanilang pagiging pulis. Maaari itong maging administrative offense tulad ng conduct unbecoming of a police officer o misconduct. Sa huli mga tol, maaaring magkaroon ng problema yung pulis dito. Pero ang tanong, may tapang ba ito pong sender natin para ireklamo siya? Kasi unang-una, hindi po ito pwedeng basta na lamang imoto proprio investigation ng ating mga otoridad, partikular ang NAPOLCOM. No, dahil mahirap pong patunayan ito. Nangyari ang setting sa isang public place, conversation between individuals at maliban kung ito'y makuhanan sa CCTV perhaps, yon magse-serve as evidence. Ano? Anyway, wag na natin palakihin yan. Simplihan na lang natin, karapatan ng bawat Pilipino ang magsalita, i-criticize ang gobyerno, pero nakikiusap tayo na sana sa pag-criticize po natin sa ating gobyerno, doon po tayo lalagay sa tamang argumento at hindi po ad hominem. Ang pagsasalita po ng bangag sa presidente ng Pilipinas ay ad hominem lamang. Wala po yan sa anumang maayos na punto ng isang diskusyon. Kaya babalik ako doon sa mga tatanga-tangang Duterte supporter sa atin. Kung gusto ninyong hindi ako nag-ad hominem dito, wag din kayong mag-ad hominem. No? Unang-una, karapatan kong magsalita sa harapan ng publiko, lalong-lalo na sa inyong mga tangang Duterte supporter, dahil hindi po bawal tawagin kayong mga tanga. No? Pero pag ako po'y nag-categorize ng isang partikular na pangalan, halimbawa si Juan de la Cruz, sinasabihan kong ang tanga-tanga mo, o baka mademanda po ko ng unjust vexation in relation to Cybercrime Prevention Act or yung Republic Act 11 or 10175, ano, na nagpaparusa ng mas mabigat kapag ka ang ginawa mong paglabag sa Revised Penal Code ay ginawa mo sa pamamagitan ng Information and Communication Technology. No, napalayo tayo pero kailangan kong isingit kasi marami pong nagtatanong sa atin na kung minsan dapat ina-address po natin publicly para na rin po sa guidance or kaalaman ng ating mga manonood. Balik po tayo dito po sa interview ni Christian Esguerra kay Antonio Trillanes. I-define ng Constitution yan, kung hindi, ng bank secrecy law yan, kung hindi, impeachment. Ngayon, ang mangyayari, yung current ang ipepresenta ng AMLAC. So makikita pa natin yung mga naging transaksyon na pumasok na pera sa kanila from 2016 hanggang present. Why are you so confident with your evidence? Kasi you've been talking about this since 2016. Gaano ka-solid po? No? Para sa understanding ng mga viewers natin, gaano ka-solid yung pinangakawakan ninyo? Kasi malaking risk din ito. No? Kasi kung buksan yung bank account, tapos wala namang palang makita, binabanggit ko nga before sa programa, isasabog to sa mukha ni Senator Trillanes. So, why are you so confident about your evidence? Marami po tayong mga ginawang paraan to validate the information. Di ba, kung maalala ninyo, nung Oy, nanonood pala si paring Macmac Pablo. Shoutout sa'yo pare ha. Paki-suportahan nyo din po ang aking kumpare. Ang laki na nung inaanak ko pare ha. Shoutout sa'yo ha. Yan o, si paring Macmac Pablo nanonood sa atin. Di ko kagad napansin eh. O yan, shoutout sa'yo pare. At sa lahat syempre ng ating mga manonood. labas ko yan, eh may mga nagdeposito ng mga private individuals dun sa account. At pumasok, di ba? Pumasok, dinipositohan, so active. Tapos nung naipit si Duterte mismo, inamin niya na meron daw siyang more or less 200 million pesos doon. O ito na ngayon, hinamon niya ako na magkita doon sa BPI Julia Vargas branch. Tapos pinatawag niya yung supporters niya na pagka pumunta si Trillanes doon, batuhin nyo ng kamatis para kuyugin daw ako. Ito yung dinedescribe nga ng iba na bravado. Mahilig lang sa pagsasalita, pero kapag pinatulan yung salita, di naman nila kayang gawin. Except doon sa mga patraidor na pagsasagawa, katulad ng pagpapapatay. Pero yung paghahamon nila na maglalabas ng waiver, na kung ano man, hanggang salita lamang itong mga Duterte na ito, katulad po nung pinapaliwanag dito ni dating Senador Trillanes at saka yung nakita natin sa
Quadcom hearing noong 2024 or 2023 during that time na tumestigo itong si Rodrigo Duterte, 'di ba? May sabi pa siya na kahit katiting lamang na katotohanan kung totoo ang sinasabi nitong si Trillanes, no? Yung iota of truth, yun yung eksaktong termino yung ginamit niya, kung di ako nagkakamali sa pagkakatanda ko he will resign and sasabihin niya parang daw sa kanyang mga kamag-anak na magbitiw sa kanilang mga pwesto. Nung sinabi nung chair ng Quadcom during that time ang nakaupo ay si pansamantala si Congressman David Suarez, nagbago ang ihip ng hangin. Kasi gusto ng committee na gawa na ng waiver, biglang itong si Rodrigo Duterte umeksena na, gusto nang sampalin si Antonio Trillanes. Pumayag pa si Antonio Trillanes na magpasampal sa kanya basta pumirma lamang siya sa waiver. Mambabato na ng mic. 'Di ba? Kaya ewan ko kung ano pa ang pinaniniwalaan ng mga Duterte supporter na ito sa kanilang mga iniidolo, no? Alam niyo, napakasimple lang talaga ng sitwasyon. Ang mga akusasyon kay Sara Duterte, kung pasisimplihin lang natin, ang dali pong tapusin, no? Unang-una, kooperasyon niya. Bakit dadaanin sa teknikalidad o legalidad kung wala ka namang kasalanan? Sa huli, bago tayo magtapos sa topic natin, pero may shoutout po tayo maya-maya, ibaro po natin muli yung salita nito pong si dating Secretary for Political Affairs, Ronald Llamas. No? Kapag ayaw humarap, maliwanag na kurap. Shoutout po sa lahat po ng ating mga manonood,